meron kang 30 minutes to 1 hour per day lang na hindi continuous. Kunyari, gusto mo check ka lang ng 9 AM, check ka bigla ng 1 PM, then check ka ng another for 5 PM. Ayun, yung konti-konti, parte-parte, hindi yung isang buong oras ng gabi available ka. Ito yung strategy na para sa'yo. Kung ready ka na, let's G! So una, ang gagawin mo lang is pumili ka lang sa isa sa mga major pairs. So ano yung mga major pairs? AUD/USD, NZD/USD, yung mga nandito sa gilid nasa taas. Ayan, ayan mga yan. EUR/USD, GBP/USD, USD, CHF, GBP CAD, USD JPY, and wag yung gold muna. Medyo mahirap yan, okay? Volatile masyado yan. Masyadong malakas yung mga galaw niyan, alright? So wag muna yan, ito muna tayo. Siguro focus muna tayo sa EUR/USD. So yung higher time frame mo is yung 4 hours, then yung lower time frame mo is yung 1 hour. So dito, ang kagandahan dito, kapag meron ka nakita na trade, i-trade mo lang, and pag wala, okay lang. Kasi mahirap din naman kasi na laging may trade sa ganitong klaseng strategy and sa ganitong klaseng time frame. Okay? So, siguro ano na lang tayo, backtesting na lang tayo. EUR/USD muna tayo. Okay na ba to? 2023. Sige, okay na siguro to. And then replay. Start new. Ayan. So, replay tayo. So, ang strategy na gagawin natin is tinatawag na, syempre, mate formula. No? Mate formula na BNR setup. So, paano example yun? So, syempre, M, alam mo muna dapat yung market direction. For example, yan, downtrend. Okay? Area of alignment, yan, mga support and resistances. Timing, yung mga candlestick confirmation, din yung exit. Sa exit part natin, 1:1 risk to reward ratio tayo. Okay? So, kasi, again, gusto natin mataas na winning percentage kahit di ganun kataas yung profit. Okay? So, BNR setup, ibig sabihin, break and retest. Ibig sabihin, ito, support level to. Downtrend tayo, binreak ang support, and then retest niya yung level na yan. Diyan tayo papasok for a sell. 1:1 risk to reward ratio. Ayan. Okay, so ganyan. Ganyan yung magiging strategy natin. Very basic lang. Hintay lang ng break and retest. Kapag sa uptrend naman, ganun lang ulit. Isa pa. Ayan. Support area. Resistance area naging support. Ito naman. Ito is support na naging resistance. Ayan. So, hintay lang tayo ng retest. So, nag-break na siya dito. Nag-break. Hintay tayong retest. Hintay tayo candlestick confirmation. Tapos, papasok tayo dyan sa area na yan. Okay. So, ganun lang kasimple ang ating strategy. So, very basic lang. Diba? Mate formula tayo. If hindi ka pa sanay na tumingin ng trend, for example, ito, kita natin na downtrend to, pero tingnan natin sa 4 hours. Ayan. So, titingnan natin, hindi pa siya totally downtrend, pero kasi kailangan bang mabasag ito. Okay? So, kung magbabay ka dito, pwede. So, hanap ka ng pasok sa 1 hour na time frame. So, for example, ganyan. Okay? So, hanap tayo dito ng magandang pasok. So, yung perfect na pasok, sana, is yung dito. Ayan. So, meron kang higher time frame kasi na ito, level na to, yung support level na yan. Meron kang lower time frame, which is ito, mas sniper siya. So, para sa akin, ito yung pinakamagandang entry. Kaya lang, bago mo kasi market na to, then hindi siya umabot dito. So, baka pwedeng hindi mo to naabutan. No? So, ang next mo na pwedeng pasok dyan is somewhere around dito sa area na to. Kung pumunta dyan yung price. Okay? So, katulad nyan, hindi pa masyadong pupunta sa area natin. So, check natin kung ano mangyayari. Ayan, wait tayo ng, ayan, sumaba siya, walang candlestick confirmation. So, ito kapag magkaroon siya ng magandang, malilit na candle, pwede tayong pumasok. Ayan, so tingin mo, pwede na ba yan? So, wala tayong magandang candlestick confirmation, no? Pero, siguro, depende na sa'yo gusto pumasok. Pero, kung bago ka pa lang, I suggest maghintay ka ng magandang candlestick confirmation. So, wala muna. Okay, so ito, enough na ba to? Ayang hammer. So, okay din naman sana, no? Pero, ayun nga, kung titingnan natin. Okay, sige. Sige, okay naman. Downtrend na malupit, pero sa higher time frame, meron tayong ayan. So, major support. Tingnan natin kung ano ang mangyayari dito sa trade na to. Okay? So, ang risk to reward lang natin, lalo na gusto natin chill lang tayo. Ayaw natin ma-stress masyado sa mga losses. 1:1 lang tayo. Okay, so 1:1. So, pwedeng ganyan. Okay, and then 1:1. Tingnan natin kung ano yung mangyayari sa trade na to.
Ayan. So, panalo tayo. For example na lang, meron kang 1K USD. So, ang i-risk mo lang is around, let's say, $10. Okay, 1% lang. So, meron ka ng $10 dito. Kapag mas malaki naman, for example, meron kang 5K USD, yan, $50 yung i-risk natin per trade. Okay, so gamitin mo na lang ng mga lot size calculators. Okay, so ngayon at least focus na muna tayo sa strategy. If gusto mo matuto kung paano mag-calculate ng lot size, punta ka lang sa video na to. So, hanap pa tayo ng iba pa. So, check natin kung aangat pa talaga siya, umangat pa talaga, no? So, coach, sayang naman yun. Sana pala inangat ko. Yun kasi yung challenge, no? Hindi na natin pwede sabihin na sayang to kasi darating yung time talaga na, for example, yes, nga, magandang example to na mataas talaga siya. Sana pala tinaas pa natin yung TP. Pero darating naman yung time na, for example, sana nag-TP na tayo dito, bilang na SL pa tayo bomba yung price. Yun yung iniiwasan natin. Kasi habang naka-open yung trade, lahat pwede pa mangyari. Kahit in profit ka, pwede ka pa rin matalo hanggat naka-open yung trade mo. Siyempre, except na lang kung ginagalaw may SL mo, which is medyo mas advanced siya and mas kailangan mo siyang tutukan. So, I don't suggest that, lalo na kapag busy ka and kapag bago ka pa lang. Alright? So, next natin is, check natin kung ano pa magandang trade. Okay. Ayan. Okay. So, ayan. For example, ito, pwede naman nating i-trade ito. Tingnan natin kung ano yung mangyayari. Ayan. Okay to. 1:1 tayo. Ayan. So, syempre, SL natin below the support area. So, actually, ito, gusto ko sana below dito sa area na to. Kung saan nagsimula yung mataas na movement. Ayan. Kaya dyan ko siya nilagay. And, okay naman, abot naman siya dito sa resistance area dito banda. Medyo lumagpas lang, no? Okay. So, pipili ka na lang dyan kung ano yung mas gusto mo. Bawas SL, bawas TP. Ayan. So, tignan natin. Yan, mukhang SL to. Okay. So mukhang SL, no? Check natin sa mas mababang time frame. Ayan, SL nga. So bumaba muna siya ng malupit bago siya umangat dun sa kung saan yung TP natin. So ang challenge ito is, ayan, kung tingnan nyo, Wednesday to ng 8:30, most likely merong news nito, no? So kapag may mga news, lalo na kapag bago pa lang tayo, alis muna tayo dun sa charts. Huwag muna tayo mag-trade. Kapag meron ka open trade, alis ka na lang muna. And then, observe mo lang kung ano nangyayari sa bawat news kasi iba-iba yan. Diba? So, ayun. So, talo tayo. So, again, pag may news, huwag tayo mag-trade. Okay, so ganun lang. 1:1 lang tayo lagi. Then, always follow the trend and then BNR setup. Sige, next tayo. Hanap tayo ulit ng maganda. So, pag medyo sobrang lalaki na medyo may pagka-abnormal yung mga candles, medyo stay away muna tayo dyan. Okay? So, check natin kung ano yung mga gagawin niya. So, dito sa ano na to, sa example na to, ang hintay natin is lumagpas siya dito sa area na to or lumagpas siya sa area na to. Pag lumagpas siya sa area na to, hintay tayo ng retest. Pag lumagpas siya dito, hintay tayo ng retest. So, hintay tayo ng breakout muna. Okay. So, alright. Ayan. So, ito masyado namang no? Lalaki naman ng mga candle masyado. Ayan. So, ito nga, I think may news din dito. Meron nga ba? Parang wala naman. Siguro market open lang siya, di ba? Ganun. Ay, nasa ano na pala tayo? 15-minute time frame pala tayo, no? So, punta tayo ulit sa 1 hour time frame. Okay. Sige, tingnan natin. Tayo 4 hours. Alright. So, dito merong mini na level. Ayan, pwede nating sundan yan. Check natin kung anong gagawin niya dyan sa level na yan sa 1 hour time frame. So, eto kung titingnan mo, nagkaroon ka ng bearish engulfing pero sobrang liit na kandila. Di natin alam kung ano yung mangyayari dito. Check natin lagyan ng Fibonacci. Ayoko na lagyan ng Fibonacci kasi makamalito ka. So, wag na lang muna. Tayo na lang muna natin. Ayan. So, ito, I think pwede to, no? Meron tayong semi na parang evening star. Ayan, dito. Ayan. Okay. Check natin.
So, 1:1 risk to reward tayo ulit. So, angat lang natin to konti. Ayan. Then, ito, gawin natin 1:1. Okay? Sige. Try natin. Ayun, umangat pa siya. SL tayo ulit. Okay? So, sige. Hanap pa tayo last example. So, ito kasi again, downtrend tayo dito. Tuloy-tuloy tayo downtrend. Tingnan natin kung ayan, dito tayo dito. Ayan. Ayan. Ito, check natin tong area na to. Okay, check natin kung may magandang red na candle dito. Ayan. So, ayan. Pwede yan, no? So, sell tayo. Tapos, lagay lang natin dito banda. Ayan. Taas lang ng mga wicks na yan. Tapos, gawin natin 1:1 risk to reward. Ayan. O, sakto na yan. So, check natin kung ano ang mangyayari. Yan, buti po. Uy, so, TP tayo. So, ganun lang. Make sure mo lang, pinaka-importante lang dito is 1:1 risk to reward ratio. And make sure bigyan mo ng breathing room yung mga prices katulad nito. So, wag natin gawin yung parang ganito, no? Medyo sobrang liit na mga ng mga TP and SL. Lagyan natin ng breathing room. So, make sure yung mga SL natin above or below the resistance or support level. Okay? So, if you want more videos like this, ayan, punta ka lang sa channel natin. Sobrang daming videos, sobrang daming chartings. Ilang kita sa sunod.